Mahina, good morning! Ayan, dapat marami tayong energy kasi yung ang ating mga bisita, ang daming energy. Hindi ako makasabay minsan. Ayan, maraming salamat po, Mayor Vico Soto. Kanina ho nagsalita ang ating Congressman Roman Romulo. Siyempre naman po ang ating Vice Mayor Dudut Jaworski. At ang ating City Council, si Councilor Angelo De Leon. Hello! Nauubos ba? Oh, kay Councilor Cybel Asilo Gutila, Councilor Cory Raimundo, Councilor Maru Martire, Councilor Burboy Agustin. O, ulitin ko, Mayor Vico Soto. Ang dami-dami naman palang energy. Vice Mayor Dodot Jaworski. Ayan, maraming salamat po dahil isa na namang proyekto ang iinagurahan. Ang dami-dami po talaga nito. Sabi ko nga sa inyo, unang buwan pa lang ng taon, nakakailan na kami ng inaugurasyon. Pero sasabayan ko po kung anong energy binibigay nila. Sasabayan natin taga-pinagbuhatan dahil alam naman natin na ang local council o ang LGU ay hindi tayo pababayaan. Tama po ba? Kaya manatili po tayo. Magkaisa po tayo at pagtingnan natin at ipangalandakan po natin yung mga ginagawang proyekto po ng ating Mayor Vico Soto. Kaya muli po, maraming salamat. Ako po ang inyong kapatid, Robin Salandanan, Mapapalaman. Bayag ba kayo, mama ko? Kamina, bayag mo ba kayo? Makatanggapin ko po yan, kaya magpanakpakan po tayo dahil sa tayo ng proyekto sa binabuhatan. Maraming po salamat at magandang umaga. Maraming salamat, Kap Robin Salandanan. Nabinyagan po siya kasi kahapon ni Vice Mayor. Ngayong umaga po, pakinggan naman po natin ang mensahe ng ating Vice Mayor Dodot Jaworski. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kaya po ako natatawa kasi kahapon meron din kaming inauguration. Dito po sa kabilang banda ng pinagkuhatan din. Pag-introduce ng MC namin sa inyong kapitan, sabi ang ama ng pinagkuhatan. Parang hindi siya pumayag na ama ng pinagkuhatan. Kaya ngayon, ang mama ng pinagkuhatan. Ako yung kayo sa tingin. Good morning kay Mayor Vico. Of course, ating mga konsehal, kay Councilor Angelo, Councilor Mumboy, Councilor Simon, Councilor Cory, represented by Boy Raimundo, of course, kay Councilor Maro, sa ating mga kagawad na masisipag, sa ating lahat po na nandito. Salamat po sa inyong pagdating. Isa pong maganda at maayos na umaga ngayon dahil meron po tayong inaugurahan na isang sidewalk na improvement pa ng drainage. Katulad na nabanggit ng inyong kapitan kanina. Swerte po ang barangay Pinagbuhatan dahil napakarami pong mga proyekto na tuloy-tuloy po namin inaugurate, binibless, no? Kasama dito si brother, dito po, good morning po. At marami pa pong nakalinya, no? At sabi ko nga, ito po yung nagagawa ng inyong lungsod, no? Under the leadership of Mayor Vico, dahil nga mayaman po ang ating lungsod, yan sinabihin po natin, no? Alam niyo ba, nung nahalal ninyo bilang Mayor si Mayor Vico, ang inabutan niyang pondo o minanan niyang budget ng ating lungsod ay 10 billion pesos noong 2019. Pero nung 2021, 2020, 2021, 22, despite nagkaroon po tayo ng lockdown noon dahil may pandemya, maniniwala ba kayo tumaas pa yung koleksyon ng ating lungsod? So ibig sabihin lang noon, kahit na nag-lockdown, kahit na po hindi tumatakbo ibang negosyo, kahit na hindi nagkaroon ng maraming trabaho yung mamamayan ng araw, at hindi nagtaas ng buwis ang ating lungsod, yumaman pa ang ating mahal na Pasig. Bakit po nagkaroon ng ganon? Bakit yumaman pa ang Pasig kahit na may lockdown? Alam niyo bakit? Dahil si Mayor Vico tumindig sa isang plataforma
ng anti-corruption good governance. Yun po ito to. At noong 2022, no, binigyan niyo siya ng pagkakataon mo po muli. No? Kasama no po kaming bagong set ng mga sa council. May pagmamalaki din po natin. No? 2022, ang budget naging 13.5 billion. Noong 2023, naging 15 billion. Itong 2024, naging 17 billion. Alam niyo magkano budget natin ngayon 2025? 22.4 billion pesos. Ngayon, bakit ko po pinabanggit ito? Dahil dito po sa Pasig, kakaiba po tayo. Dito sa Pasig, dahil po tayo ay tumitindig sa anti-corruption, sa transparency, sa accountability, sa malinis na pamahalaan, ang tao mismo, ang negosyo mismo, willing magbayad ng tamang buwis, number 1. Number 2, dahil alam nilang hindi ninanakaw yung pera, mas lalong lumalago at tumatami yung gusto magnegosyo dito sa ating lungsod. Ibig sabihin, nagkakaroon ng pagkakataon ng ating mga kababayan magkaroon ng trabaho. Pero alam nyo, meron po tayong isang challenge. Dahil sa dami ng trabaho na available, ang problema, wala pong matching dun sa skills ng ating mga mamamayan. Bakit? Kasi kulang po ang ating suporta sa education nung araw pa man din. Ano po ang ginawa ng administrasyon ni Mayor Vico? Pag-upo niya pa lang 11,000 scholars ang Pasig. Alam niyo ba kung ilan ang scholars natin ngayon? To support yung education, 25,000 na po ang scholars natin. So, habang yumayaman po ang ating lungsod, yung kalakihan ng ating pondo, ginagamit natin para po improve yung kakayahan, kahalaman, talento ng ating mga mamamayan. As a matter of fact, marami po tayong mga programa sa mga senior citizens, solo parents, PWD, kababaihan, iba't ibang sektor. Pero isa sa pinakamalapit po sa puso namin, programa po namin para sa edukasyon. At kailangan ko po ito banggitin dahil number 1 po, walang shortcut kung gusto natin umangat sa buhay. Kung hindi, bigyan natin ng tamang sandata ang ating mga anak. Hindi sandata na panakit ng tao, pero sandata sa kaisipan, katalinuhan, kaalaman. Ito po ang edukasyon. Sa ibang bansa, tested, proven na po ito kung nais natin iangat ang ating bayan bilang isang mula sa third world status na umangat sa first world status, kailangan natin paaralin ang ating mga anak. Kailangan natin sila hindi lang makapagtapos ng high school, pagkos hanggang kolehiyo. Pero sabi ng iba, paano natin gagawin? Napakamahal po ng kolehiyo ngayon. Kaya nga po tayo merong pamata sa lungsod ng Pasig, di ba? Ang PLP, pero nung araw ang PLP may bayad pa. Ngayon, libre na ang PLP. At alam nyo kung sino may akta ng batas ng PLP na libre? Hindi lang po PLP, lahat ng state colleges and universities ngayon, libre na. Yan po ay batas ni Congressman Roman Romulo. Okay? Kaya dapat po maging proud tayo sa ating congressman. Number 1, kaya ang problema ito. Ang nag-graduate po sa senior high school natin dito sa Pasig, taon-taon, mga 8,000 na graduates. 8,000 na bata. 1,300 lang napupunta sa PLP dahil ang PLP by ranking. Ano ba yung ranking? Yung pinakamatatalino, silang nauunang nakakatanggap o natatanggap sa scholarship program ng PLP. Ibig po sabihin niya, mga 7,000 kabataan natin na nag-graduate ng senior high school, hindi po sila nakakapag-aral ng kolehiyo. Ito po ang tunay na dahilan bakit hindi tayo makaahon bilang isang mamamayan sa kahirapan. So ano ngayon ang sagot? Nag-uusap po kami ni Mayor Vico nung kami nabigyan yung tiwala noong 2022. At isa sa pinaka-priority program po natin ay mabigyan ng pagkakataon. Hindi po yung pinaka-matatalino natin mga anak. Pero lahat ng mga anak natin, lalo-lalo na yung mahihirap na gusto mag-aral. Yung gusto magtiyaga, gusto magsipag, gusto makapagtapos dahil gusto nila makabangon sa kahirapan. Ito po yung tinatawag natin ang Pag-asa Scholarship Program ng ating lungsod. Kung saan nagbibigay ng 100% libre pag-aaral ng inyong mga anak sa kolehiyo, wala na pa kayong babayaran, may konti pa kayong alawat sa inyong mga anak. Makapagtapos lang kayo ng college. So
So, sa dami ng reforma na itulak po ni Mayor Vico, ito na po ang pinakamagandang panahon para maging Pasigueño. Ito na ang pinakamagandang panahon para mangarap ang ating mga kabataan na umangat ang buhay. At bakit ko po sinasabi ito? Dahil noong 2022, nung ako po tumakbo ulit bilang Vice Mayor, dahil ako po yung congressman nyo dati, naalala, di ba? Okay, 15 years po lumipas, no? Noong 2022, sinabi ni Mayor, laban tayo sa eleksyon, nung ako po umikot, ang tumulong sa akin at number one ay yung makap sa akin ulit. Alam niyo kung sino? Yung mga nanay at tatay ng dating scholar nung congressman ako. At sila nagsabi, salamat nakapag-aral ang aming mga anak dahil sa iyo at nakapagtapos sila at nagbago ang buhay namin. Kaya itong formula na ito, alam ko, bigyan niyo kami ng ilang taon pa, makapagtapos ang inyong mga anak sa susunod na isang henerasyon, kaya po natin maalis ang kahirapan sa ating lungsod. Kailangan lang natin ng ibang motivasyon. Pero katulad po ng lahat, hindi po natin pwede rin iasa lahat sa ating pamahalaan. Hindi po natin pwede iasa lahat sa gobyerno. Lalo po ngayon, meron po eleksyon na naman. Hindi po sinasabing masama ang ayuda. Diba? Ayuda blessing po yan Pag may blessing, di ba dapat magpasalamat tayo? Pag may blessing, dapat, marunong po tayo, hindi na dapat tanggihan. Wala akong problema dyan. Pero tandaan din po natin, wala po akong nakikita kahit isang pamilya na gumanda at gumara ang buhay dahil lamang sa ayuda. Dahil ang ayuda, isang kain, bukas wala na. Ang hanapin po natin, ang mga programa, polisiya, na magtatanim ng magandang kinabukasan, yung magtatanim ng puhunan ngayon para sa pangmatagalan na panghabang buhay natin ipapapao natin sa ating mga anak. At yun po ang ginagawa ng ating administrasyon. Bakit? Dahil nga unang-una, anti-corruption. Pag hindi ninakaw ang pondo ng bayan, mas maraming programang na ibababa sa taong bayan. At kayo ang dapat makinabang, hindi po ang mga politiko. Tama ba? Okay, so muli, itong programa po natin sa installation po ng drainage at sidewalk, isa lang po ang bilin ko. Yan po ay galing din sa buwis ng mamamayan. Alagaan po natin. So, huwag po tayo magkalat ng dumi. Huwag natin pabayaan po na hindi malinis ang ating kapaligiran. Magmalasakitan, magmahalan po tayo bilang isang mamamayang Pasigueño. Dahil pwede po natin ipakita na dito sa Pasig, kakaiba tayo. Na hindi lang po ang ating mga leader ang maayos. Hindi lang po ang ating mga leader na nangangarap para gumanda ang buhay. Dahil hindi sila nagnanakaw. Pero ang tao mismo, nagmamahalan, nagrespetuhan, nagmamalasakitan, at sabay-sabay po tayong aangat bilang isang bayan. Uli po, sa magandang umaga, congratulations po sa pinagpakatan. Maraming pong salamat, Vice Mayor Dodot Jaworski. At kasama na rin po natin ngayong umaga ang ating City Councilor Maro Martires. Magandang umaga po. Ngayong umaga po, ipakinggan na po natin ang mensahe ng ating dating Mayor Vico Soto. Tulang po kayo. Magpagod po kayo. Magandang umaga sa ating lahat. Yung mga nasa likod, kising pa po ba kayo dyan? Sa ating Vice Mayor Dodot, sa ating mga konsyal, magandang umaga po. Siyempre, sa nag-welcome sa atin sa Barangay Pinagbuhatan, Pinaka-Provin at ang ating mga agawad. Maraming salamat po sa inyo, pati sa mga staff at iba pang mga kasama mula sa Barangay Pinagbuhatan. Good morning po, nakakatuwa po at nandito na po tayo ngayon. Para sa kaalaman po ng lahat, ito pong project natin ay nasa humigit kumulang 350 linear meters. Kung di po ako nagkakamali, double check natin para sigurado. O halos sakto 350 linear meters. Ang dapat po ng sidewalk natin nasa 1.3 meters. Yung kanal po natin, ganun din po. So ito po, 350 meters, pero yung contract price natin ay sa totoo medyo mababa. Tinignan naman natin, dapat tamang kalidad, pero maayos kasama na rin po sa mga reforma natin sa procurement o public bidding. Nakita po natin, itong nakaraang mga 5 taon, talagang nagsibabaan ang mga contract price natin. Bakit po? Una sa lahat, dahil tinanggal natin
ang kickback sa mga government official. Walang kickback kahit isang piso dito sa mga government officials po ninyo. Bawat piso sa contract price natin napunta sa pagpapagawa. Yan po ang ginagawa po natin ngayon. At sa totoo, ang laki ng natin. Kaya po, kaya natin 350 linear meters, pero nasa 2.9 million pesos lang po ang contract price. Kahit tingnan nyo po, kahit may kakilala kayong engineer, o sa construction, tanungin niyo po sila kung maayos yung presyohan natin. Kasabihin nila, hindi lang maayos, medyo nakakatipid pa nga po tayo. At yan po ang isa sa pinaglaban natin sa tulong po nito noong 2019. Dahil ang totoo po, medyo malaki yung mga pinakilala nating pagbabago mula 2019. Pero ang totoo rin po, hindi ko po nagawa yung mga pagbabago na yan. Alam niyo po, sino po yung unang tumulong sa akin? Yung pinaka-nakatulong po sa akin para ipakilala yung mga pagbabago sa City Hall? Hindi po madali kasi bilyon-bilyon piso po pinag-uusapan natin. Maraming kumontra. May mga tumutol. Siyempre, yung mga nakikinabang sa lumang sistema, ayaw nila ng pagbabago. Sa ngayon na, gusto pa tayong iatras. Sa lumang style, balik tayo sa lumang style kung saan malalaki yung kickback, kung saan hindi totoo yung bidding, ina-award lang, binibigay lang ng mayor sa kaibigan yung mga proyekto. Kasi po tayo, ang hirap po ng ginawa natin, pero bakit po natin kinaya? Sino po ang unang tumulong sa akin? Alam niyo po kung sino? Kayo po ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Kayo po ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Para kahit mahirap, kahit sabihin natin, minsan, delikado, magpakilala ng pagbabago. Dito sa Pasig, sa tulong po ninyo, sa suporta ninyo, kinaya po natin yung mahirap na nagawain, magpapakilala ng pagbabago. Maraming salamat po sa inyo. At ngayon po, ito po, nagbubunga na yung mga pinakilala natin pagbabago na kwento ni Vice Mayor, siguro pati ng mga ibang konsyal kanina. Dito na po napakinggan yung mensahe ni Congressman kasi hindi niya po ma-attendan na yung program proper mismo kasi may interview po yata si Congressman, may meeting din sa pagkatapos, kaya nagmamadali po siya kanina. Pero kung narinig niyo po yung mga mensahe nila, mensahe ng mga konsyal natin, ni Vice Mayor Dodot, narinig niyo po na yung budget natin, kahit kung dumaan pa tayo sa pandemic, tumaas po ang pondo ng lungsod ng Pasig. Isipin niyo po, tumaas ang income ng Pasig kahit na dumaan tayo sa pandemic. Tumaas ang income ng Pasig kahit na para sa ibang sektor, nagbaba tayo ng buwis. Halimbawa po, sa mga maliliit na manilinda po natin sa Pasig, yung mga may-ari ng mga sari-sari store. Kasi iniisip po ng iba, siguro kaya tumaas yung budget ng Pasig kasi nagtaas ng buwis. Pero sa totoo, hindi tayo nagtaas kahit piso ng buwis. Pandemic, dumaan. Nag-amnesty pa nga po tayo. Sa mga maliliit na sari-sari store, siyempre pag malaki na, ibang tindahan, mga malalaki, siyempre may buwis po talaga yan. Malaki binabayaran nila. Pero sa mga maliliit, may ceiling lang po tayo na hanggang magkano pwede kitain. Hindi na sila nagbabayad ng business tax. Zero ang binabayaran nila para matulungan po yung mga maliliit na negosyo. Sa, kita ko, marami dumadaan ng mga toda, mga tricycle driver po natin. Yung franchise fee nila para sa 2025 at hanggang susunod na taon, waive na po natin. Wala na po silang binabayaran na franchise fee. Yung pinapagawa po natin na plaka, kung makikita niyo po yung mga plaka po ng mga tricycle natin, dati charge po sila, para yan, charge po sila ng 500 pesos. Yung 500, pang isang araw mo na rin yun. Isang araw nakita na rin po. Baka nga 2 araw pa kung medyo matumal. Kung dati, charge sila ng 500. Ngayon po, libre na natin binibigay yung mga bagong plaka natin. Pero kahit na ganun po yung ginagawa natin, maraming nagtataka, bakit tumaas pa rin yung income natin? Tumaas yung budget natin dahil sa mga reforma, dahil sa mga pagbabago na pinakikilala natin sa City Hall. Dahil nilinis po natin ang pamahalaan. Tumaas ang income natin, bumaba yung gastusin. Ngayon po, nasa magandang posisyon ang ating lokal na pamahalaan. Kaya masasabi natin, ito yung pinakamasayang time. Ito yung pinaka-exciting time. Ito yung pinakamagandang time para maging isang Pasigueño. Talagang exciting po mga panahon na yun. At dahil po rito, dahil sa mga nabanggit ko,
ito na po tayo. Hindi lang po sa marami tayong pondo, kundi ang next step naman natin ay kailangan palawakin natin ang mga serbisyo, ang mga programa ng ating pamahalaan. Nasimulan na naman po natin. Yung nakwento ni Vice kanina, mahigit doble nga po yung scholar natin. May bago tayo Pag-asa Scholarship Program. Partner natin yung mga private school, PCC, Arellano, at yung pangatlo po, kausap na po namin ngayon, yung National University, yung NU. Hindi naman po ganun kalayo mula dito, yung NU Pasig, na isa sa pinakamalaking paaralan dito ngayon sa ating lungsod. Pa-expand na po tayo ng pa-expand. Nasa magandang posisyon po tayo. Ito pong drainage natin, nakalimutan ko banggitin kanina, 350 square meters, pero 350 linear meters. Pero sa totoo, meron pa tayong susunod na proyekto na bubuuin na po natin mula Urbano hanggang Kenneth. Yung sidewalk, yung drainage, bubuo na po natin. Meron na po napabidding na po, naantay na lang po yung formal award. Saka yung notice to proceed natin. Nasa 4.3 linear kilometers po ang haba ng proyekto po natin. Medyo malaking proyekto po ito. Ito na po, noong first term po, hindi tayo nagmalaking project. Marami pa rin ginagawa. Nakita nyo naman po yun. Pero yung malalaki po talaga, hindi natin ginawa. Bakit po? Dahil nasa phase tayo na nagpapakilala ng pagbabago. Ayaw natin ng korupsyon. Ayaw natin na may maibubulsa. Wala muna malaking project. Ayusin muna natin ang sistema. Second term, ito pong second term, ay, pwede na tayo gumawa ng mas malaki. Medyo confident na tayo dun sa mga prosesong inilatag natin mula sa planning, budgeting, hanggang sa bidding o procurement, hanggang sa implementasyon at monitoring. Medyo confident na tayo na kaya natin gumawa ng dekalidad sa tamang presyo na walang korupsyon. Kaya ito na po yung mas malalaking proyekto natin. Nagsisimula na po tayo. Sinimulan lang natin dito sa 350 meters, pero sa susunod, yung 4.3 linear kilometers po natin mula Urbano hanggang Kenneth. Yan na po. Talagang exciting po yan. Daming magandang nangyayari din po sa infrastructure. Pero kanina sa education. Pero pati sa social services, nandito na tayo sa punto na lumalawak ng lumalawak, lumalaki ng lumalaki, tumataas ng tumataas. Lahat sa programa ng ating pamahalaan. Meron po bang mga senior citizen dito? Kung senior pala kayo, hindi kayo nagsasabi, mahigit kalahati, nagtaas ng kamay. Ang mga senior citizen po natin, senior citizen na 65 pataas, 65 years old pataas. Mga batchmates pa kayo ni Mama at Papa mo? Mga batchmates po kayo? Kung hindi nyo po nalalaman, yung tatay ko po pinanganak 1924. Ang nanay ko naman po, alam niyo po ba, 1953, lamang lang ng isa, si Mama. Kilala niyo yung nanay ko, si Rudy Rodriguez, di ba? Di ba po? Tony Angeles. Tony Season. Tony Rodriguez. Bumabalik na naman sa akin yun. 1953 si Mama. Noong 2022, sinimulan natin ang isang natin ang programa na local senior pension. Meron po ba sa inyo na beneficiaryo na ng local senior pension natin? Ilan na po. Alam niyo po ba na more than 20,000 na ang beneficiaries natin sa local senior pension po natin? Medyo marami na rin. Pero hindi pa tayo kontento doon. Gusto pa nating matulungan yung mga iba pang senior natin na hindi pa nag-qualify mula 2022. Kasi sinimulan po natin yung programa. Siyempre, kung bago yung programa, unahin natin yung mga walang-wala po talaga. Yung mga wala pang ibang pension, yung zero. Bago yung programa eh. Pero ngayon po, 2 taon pa lang ang nakakalipas, dahil lumalaki yung pondo natin, kailangan maramdaman ng mga senior citizen natin yung paglaki ng pondo. Nasa third reading na po ng ating konsero. Malapit na po natin i-release yung guidelines, konting pag-aantay na lang. Ngayong taon, i-expand po natin, isasama na natin sa local senior pension yung may mga maliliit na SSS pension. Meron po ba dito na 4,000 pababa yung natatanggap sa SS?
May ilan po, yan, may 2-3 na taas ng kamay. Sa ngayon po kasi, hindi kayo qualified sa local senior pension. Diba? Kasi inuna nga natin yung mga zero talaga. Pero nasa council na po, antayin nyo lang po yung guidelines. Makakasama na rin po kayo sa ating local senior pension. Hindi muna natin tataasan yung amount o kung magkano yung natatanggap. Kasi 6,000 pesos per year po yan, medyo malaki na rin po siya sa totoo lang po. Kaya ang gagawin po natin, lalakayin natin, lalawakan natin yung coverage kung sino yung mga kwalipikado. 65 years old, kahit may SS pension hanggang 4,000 pesos, isasama na natin sila sa ating local senior pension. Yan at marami pa pong iba. Dahil kung ikukwento ko po sa inyo ng isa-isa mga programa natin, yung mga plano natin, yung mga expansion natin, yung mga programa, baka mabutin tayo ng tanghali at mailinan po po si nanay. Awang nakapayong na, baka yung mga nakatayo dito sa gilid, baka mainitan na sila masyado. Kaya di ko na masyado mahabaan dahil maglalakad pa po si Father at i-bless niya pa po ang ating bangketa. Ito na po, muli po, ito na yung pinaka-exciting time na maging Pasigenyo. Patuloy akong hihingi ng inyong suporta. Hindi po para sa akin, kundi sa ating lokal na pamahalaan. Ang aking pakiusap lang po sa bawat isa ay lagi po tayo mag-iingat. Lagi po tayo magiging mapanuri. Itong isang linggo, may nag-text po sa akin na get well soon. Sabi ko siya, get well soon. Nagpasalamat ako kasi inuubo ako nung panahon na yun. So sabi ko, baka nabalitaan niya, baka narinig niya ako umuubo, nag-thank you ako. Kinabukasan, nagkasalubong kami sa opisina ko. Sabi niya sa akin, Mayor, magaling ka na ba? Sabi ko, okay naman. Medyo, konti na lang yung ubo ko. Hindi, sabi niya, yung operasyon mo sa tuhod, yung tinatanong ko, kanya. Sabi ko, hindi naman ako nag-operasyon sa tuhod ah. Isip ako ng isip, ano kaya yung tinutukoy niya? Yun pala, meron siyang nakitang post sa Facebook na pinost ko yun taong 2017. Dahil operado po ako sa dalawang tuhod eh. Yung mga senior natin, baka mas malakas pa yung tuhod niyo kaysa sa tuhod ko. 2017 pa po yun. Matagal na po yun, pero nakita niya yung post ulit, akala niya bago. Kaya kailangan nung isang araw naman po, nung umagat sa Damayan, dito sa Pinagbuhatan, biglang dagsa ang tao. Kung tinanong namin kung bakit, mga security natin pumunta po doon, ano nangyari? Meron daw pila para sa tupad, sabi. Ang daming dumating. Sabi namin, sino nag-announce? Wala naman pong announcement ang PESO, walang announcement ang PIO, LG, wala kami ang barangay, wala din announcement. Ang sagot ng mga tao doon na pumila, may nabasa daw sila sa Facebook. Hindi ko alam kung sino yung nag-post, kung ano ba yun, baka nagkamali lang, maaaring sinadya, maaaring hindi ko alam, hindi na natin masasabi. Pero, yun lang po, magpapaalala lang po ako sa inyo na kailangan talaga maging super ingat po tayo. Dahil sa panahon na yun, talagang mahirap po. Alam niyo na po yung mga tinutukoy ko, nakikita niyo naman po siguro kung talagang mapanuri po tayo. Makikita niyo naman po. Yung iba, okay lang kasi nakakatawa lang. Yung iba, pwede mo magpatawag kasi ano lang naman, nagkamali, aksidente lang naman. Pero minsan, may mga iba, sadya po talaga. May mga iba talagang pinagastusan para sa fake news, disinformation, yung mga troll. Kaya, pakiusap ko lang naman at mag-iingat po tayo. Lalo na po yung mga fake news ay tungkol sa mga love life. Malamang fake news po yan. Huwag kayo maniniwala basta-basta. Pero biro po ate, maging maingat lang po talaga tayo. Dahil ito na po ang pagkakataon, ito na po yung panahon na ito na. Talagang lumalawak, gumaganda ang servisyo ng ating pamahalaan. Kailangan po magkaisa tayo, magtulungan po tayo, dire-diretso lang po tayo sa lungsod ng Pasig. Maraming salamat, congratulations sa ating mga. Maraming salamat po, Mayor Vico Soto. Dadako na po tayo sa ribbon cutting ceremony na susundan po ng pag-bless ni Brother Kenneth tayo ang mula sa San Sebastian Province. Sa atin po, pwede po tayong tumayo. Tayo naman po. Tayo. Ready na ba kayo?
Ready? 1, 2, 3. Congratulations! Tayo sa blessing. Pakiabutan ako ng attendance sila. Thank you po. Oo nga.